Magandang araw, kwentong baryo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ronilo. Ako ay tubong Pisayas at hanggang ngayon, kahit na nasa ibang bansa na ako'y, hindi ko pa rin malilimutan ang mga naging karanasan ko noon. Taong 1964 nang mangyari ito sa akin. Kahit nga ilang dekada nang lumipas ay binabangungot pa rin ako sa mga naging kakaiba kong karanasan. Sa Kabisayaang parte, mayroong liblib na lugar. Dinadayo ang aming bahay ng iba't ibang tao magmula sa karatig bayan. Madalas, sa ibang lugar pa nanggagaling ang mga iyon. Manggagamot kasi ang aking ama at nang nauso naman ng mga aswang, ay isa ito sa mga taong nagtataboy sa mga nilalang na iyon. Tanda ko pang marami siyang itinabi na mga gamit sa isang lumang baul. At nang tanungin ko siya patungkol doon ay sabi lamang niya sa akin na itinatabi niya iyon para kapag sakaling may lumusob na aswang ay handa ito. Hindi na ako masyadong nagtanong dahil bata pa lamang ako ng mga panahon na iyon. At sa ilang taon din na pananatili namin sa liblib na lugar, ay hindi ko pa nakita si tatay na may nakasagupang aswang. Maski ang paggagamot niya ay kaduda-duda rin habang ako'y nagkakaedad na. Hindi ko ugaling pagdudahan ng aking ama dahil siya lang naman ang meron ako. Ngunit habang nadadagdagan ang edad ko sa pagdaan ng ilang taon, ay doon ko nahalata na parang may itinatago siyang isang sikreto. Sikreto na sana'y hindi ko na lang inalam. Bukod doon ay may mga taong nagpupunta din sa bahay para daw magpagamot kay tatay. Ngunit hindi naman talaga nagpapagamot. Dahil noong minsang nakita ko sila sa silid kung saan isinasagawa ni tatay ang kanyang paggagamot ay kita kong may inabot lamang siyang isang garapon na hindi ko alam kung ano ang laman dahil nakabalot iyon sa isang pulang tela. May mga pagkakataon din na ang mga nagpupunta doon ay may mga galos o sugat, pero hindi iyon basta-bastang sugat lamang dahil malalalim ang mga iyon na para bang tinaga at talagang ginamitan ng isang matalas na sundang. Nang mapansin naman ni tatay na nasa labas ako ng silid kung saan siya nagagamot, ay nasermonan niya pa ako. Hindi ba't sabi ko sa'yo huwag kang pupunta sa silid na ito? Alam mo naman kapag may ginagamot ako rito, Ronilo, ako lang ang pwedeng nandito. Magkahalong galit at inis ang tono ng boses ni tatay, kaya hindi na ako sumagot pa dito. Sa sunod na sumilip ka pa dito ay hindi ako magdadalawang isip na sinturunin ka. Naintindihan mo ba, Ronilo? Pahabol na sambit ng aking ama. Opo, itay. Nakayukong sambit ko habang sumasagot rito. Kapag ganoon na kasi ang boses ni tatay, ay nanginginig na ako sa takot. Hindi kasi iyon nagdadalawang isip na sinturnin ako kapag hindi ko nasunod ang sinasabi nito. Kaya simula din ang araw na iyon ay hininto ko na ang pagsilip sa mismong silid ni ama. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, kasabay ng mga sabi-sabing may mga aswang daw na sumasalakay sa patag. Ito ang dahilan ng paparaming tao rin na nagtutungo sa aming lugar. At nang minsan abutin ako ng dilim din sa daan dahil nga ipinasyal ko saglit ang aking sarili sa bayan, ay pakiwari ko'y may sumusunod sa akin.
Liblib kasi talaga ang daanan papunta sa bahay. At kung lalakarin mo iyon, ay aabutin ka ng 10 hanggang 15 minutos. Depende kung gaano ka kabilis humakbang. Nang maramdaman ko na parang may sumusunod sa akin, ay bigla na akong tumakbo. Pero ilang sandali pa'y rinig ko na ang pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibon na bigla ring nawala. Tipong dumaan lang iyon sa aking itaas. Patuloy namang nagsisibagsakan ng mga pawis ko ng mga sandaling iyon dahil sa takot. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo habang binibigkas ko ang pangalan ng aking ama. Hindi ko alam kung nakatulong ba iyon. Basta't bigla na lamang nawala ang ibon na naging baboy ramo at tila ba'y nag-iba ito ng direksyon. Pero pagdating ko sa bahay ay nakita ko na lamang na dumudugo na ang aking kaliwang paa at may kaunting sugat na rin doon. "Tay," sambit ko sa aking ama habang nanginginig pa. Agara naman akong inalalayan ni tatay at pinasok sa silid kung saan ito nanggagamot. Kinuha niya ang isang garapon na may mga lamang halamang gubat. Hindi ko na matandaan kung ano ang tawag ni tatay doon, pero hindi ko talaga gusto ang amoy. Dahon din ang ginawa niyang pampahid at agad na inilagay sa aking sugat. Nang malapat na ito, ay nagsisigaw ako sa sakit at hapdi na aking nararamdaman. Sobrang hapdi talaga na umabot na sa puntong naiihi ako sa aking suot na pang-ibaba. Nang matapos ay ipinainom sa akin ni tatay ang pinakuluan niyang daon. At sa muli ay nakatanggap na naman ako ng sermon galing sa kanya. "Saan ka ba nang galing, Ronilo? Mahigpit kong bilin sa'yo, di ba? Na manatili ka lang dito sa bahay. Lalo na kapag ganitong oras. Alam mo naman na naglipa na ang mga aswang. Ang tigas ng ulo mong bata ka." Pasensya na po, tay. Hindi ko naman po alam na gagabihin po ako eh. Sagot ko sa kanya. Dahil totoo naman talagang hindi ko alam na gagabihin talaga ako ng mga panahon na iyon. Ang plano ko lang naman ay ipasyal saglit ang aking sarili at umuwi na kaagad. Tila napakabilis lang talaga ng oras at madilim na ang paligid nang makauwi ako. Agad kinuha ni tatay ang kanyang baston at mukhang nakahanda ng umalis. Natanong ko pa siya kung saan siya pupunta, pero hindi niya ako sinagot. At ang tanging sinabi niya lang sa akin ay huwag akong lalabas ng bahay para siya ay sundan. "Ayokong matigas ang ulo mo, Ronilo. Huwag mo akong sundan. Manatili ka dito sa bahay." Sambit ng aking ama. Iyon naman ang huling habilin niya sa akin bago ito umalis. Hindi ko alam kung saan pupunta si tatay. Nang mga sandaling iyon, ay tiyak kong may koneksyon ito sa mga sumalakay sa akin. Dahil kilala siyang tagataboy ng mga aswang sa aming lugar. O baka ako lang ang nakakaalam nun dahil iyon ang pilit niyang tinatatak sa aking isipan. Kung tama ang aking pagkakatanda, ay pasado 10:00 na ng gabi nang nakauwi si tatay mula sa labas. Hindi din talaga ako natulog dahil nag-aalala din ako para sa kanya. Ngunit pagdating niya ay dumiretso lamang siya sa silid kung saan niya isinasagawa ang paggagamot. Wala din ako nakitang anumang bahid na nakipag-engkwentro siya sa mga aswang. Dahil kung ano ang ayos niya nang umalis,
ay ganoon pa rin noong siya'y umuwi na. Wala din siyang dalang kahit anong panangga dahil ang baul na itinabi niya'y hindi man lang nagalaw. Tanging baston lamang ang daladala niya dahil medyo hirap na rin siya sa kanyang paglalakad. "Oh, bakit hindi ka patulog, Ronilo?" Tanong niya agad sa akin nang makalabas siya sa silid pagamutan niya. Hinintay po kita, Tay. Saan po ba kayo galing? Wala po ba kayong nakaengkwentrong aswang o kung anong nilalang sa daan?" Ngunit imbis na sagutin ang katanungan kong iyon, ay nag-iwas lamang siya ng tingin at sinabing matulog na ako. Ang dami kong tanong kay tatay ng mga panahong iyon, kabaryo. Pero hindi na iyon masasagot pa dahil kahit nung may tsansa pa ako'y hindi rin ako nakapagtanong dito ng maayos. Marahil dahil na rin siguro sa katotohanang hindi niya naman masasagot ang mga tanong sa aking isipan. Kaya mas pinili kong manahimik na lamang. Mabilis namang naghilom ang aking mga sugat. Dahil nang magising ako kinabukasan, ay tuyong-tuyo na ito. Nagawa ko pang ipakita iyon kay tatay para sabihin gumaling na ang sugat ko. Pero ang sabi niya lang ay wag ko na daw susuwayin ng mga utos niya. Tumango naman ako dahil maski ako'y nadala na rin sa nangyari sa akin. Kahit sino naman siguro ay madadala na rin at matatakot na ring lumabas o di kaya'y takot nang maabutan ng dilim sa daan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw at gabi, ay napapansin kong humihina na ang katawan ng aking ama. Madalas niyang akong pinapakuha ng mga dahon na hindi ko natanda kung ano ang tawag niya sa mga iyon. Basta't pinapakuluan niya iyon sa akin, sa kanya naman iinumin. Iyon lang ang laging ginagawa ni tatay na sa tingin ko na may hindi rin epektibo. Dahil habang patagal ng patagal, ay palala ng palala ang karamdaman nito. Minsan nasabi ko pa sa kanya na pumunta na kami sa bayan para makapagpa-check up pero lagi siyang tumututol sa aking mga ideya. Hindi ko na rin naman siya pinilit dahil alam kong magagalit lamang siya sa akin kapag ginawa ko iyon. Ngunit sa paglala ng karamdaman niya ang bigla ang pagsulpot naman ng mga bisita ngayon ko palang nakita sa tanang buhay ko. Sabi nila gusto lamang daw nilang dalawin ang tatay ko. Pero ang labis kong ipinagtaka. Paano nila nalaman na may sakit si tatay? Wala naman akong sinabihan at hindi na rin halos umaalis si tatay sa kanyang higaan. Pero dahil sabi nga ni tatay, nahayaan ko na lang sila kaya lumabas ako sa bahay. Sinubukan ko pang pumunta sa likod bahay para pakinggan kung ano man ang pag-uusapan nila pero bigo ako dahil wala akong naririnig na kahit ano. Maliit lamang ang aming tahanan at gawa lamang sa dahon ng nyog ang pawid nito. Kung tutuusin nga ay kahit paghinga at pagbahing mo mula sa loob ay maririnig sa labas. Pero wala akong narinig kahit paghinga man lang ng panahong iyon. Nang pabalik na ako sa loob ay medyo nabigla pa ako dahil agad bumungad sa aking paningin ang isang panauhin ni tatay na malagkit ang tingin nito sa akin. "Pinapatawag ka ng tatay mo sa loob." Wika nito habang hindi kumukurap ang mga mata. Sa takot ko'y dali-dali naman akong pumasok sa bahay at nakita kong isa-isa na rin nagsisilabasan ang mga panauhin ni tatay. At nang hindi ko na maramdaman ang kanilang presensya,
ay doon na ako pumasok sa silid ni tatay. Nakahiga pa rin siya at seryosong nakatingin sa akin. Tay, nakapag-usap ba kayo ng mga bisita mo? Nakakatawa mang isipin pero iyon agad ang naitanong ko sa aking ama. Imposible naman kasing nakapag-usap na sila ng ganoong kadali at ganoong kahina na kahit paghinga ay hindi ko man lang narinig. Oo, nakapag-usap na kami pero saglit lang. Kailangan kitang makausap, Ronilo. Tugon ni tatay sa akin. Alam ko na kung ano man ang balak niyang sabihin sa akin ng mga segundong iyon ay importante dahil madalang na naman kaming maghaharap ng ganoong kaseryoso. Huminga muna siya ng malalim. Sa kanya sinimulan ang gusto niyang sabihin. Kabado na rin ako ng mga panahong iyon, mga kabaryo, dahil mukhang malalaman ko na ang sikretong ilang taon ding itinago sa akin ni tatay. At hindi na nga ako nagkamali dahil gimbal na gimbal ako sa aking mga nalaman. Sinabi niya sa akin na siya ang pinuno ng mga aswang at ang aswang na sumalakay sa akin noon ay pinarusahan niya ng husto sa kapinatay. Manggagamot siya pero manggagamot lamang ng mga aswang. Inamin rin ni tatay na ang mga bisitang nagpupunta sa tahanan namin ay mga aswang at kalahi niya. Ang iba'y hindi ko natanda dahil hindi naman iyon na proseso ng aking utak. Pero ang hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin ay ang katotohanang malapit na siyang mamaalam at bago daw mangyari iyon ay kailangan niyang maipasa sa akin ang pagiging aswang niya dahil hindi daw siya pwedeng mamaalam nang walang mapapasahan nito. Sinabi pa niya sa akin na kapag tinanggap ko daw iyon ay ako ang hahalili sa kanyang tungkulin. Nabigla ako sa aking mga nalaman dahil unang-unay hindi ko inaakala na ganoon pala katindi ang sikretong tinatago ng aking ama. Ronilo, kailangan mo nang magdesisyon habang hindi pa ako nalalagutan ng hininga. Nang mga panahong iyon ay hindi ko na alam ang aking gagawin, mga kabaryo. Nanginginig ang buo kong katawan. Kung alam ko lang na ang aking ama pala ang siyang pinuno ng mga pananalakay dito sa aming lugar, ay sana'y umalis na ako at nagpakalayo-layo noon pa man. Hindi ko man siya mapigilan sa kung ano ang nais niya, pero kaya kong iwasan ang magiging kapalaran ko sa kamay nito. Tinanggihan ko ang gusto niyang mangyari sa katulad ng aking inaasahan. Nagalit ito sa akin. Ipinaliwanag niya kung bakit kailangan kong tanggapin ang alok niya pero hindi na ako nakinig. Iniwan ko siyang mag-isa sa bahay at dali-dali akong umalis. Kung saan ako pupunta ay hindi ko na alam, basta't ang gusto ko'y malayo muna sa bahay at sa aking tatay. Napadpad ako sa bayan at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong ganoon. Wala ako sa wisyo at lumilipad lamang ang aking isipan sa mga oras na iyon. Nang makaramdam ako ng pagod, ay saglit akong naupot nagpahinga. Labis kong dinamdam ang pag-uusap namin ni tatay kanina. Siguro'y tama lang na tinanggihan ko siya dahil kapag siguro'y wala nang pinuno ang mga aswang, ay titigil na ito.
Medyo madilim na ang paligid nang magpasya akong maglakad pa uwi. Kahit gustong gusto kong wag nang bumalik doon, pero inisip ko pa rin si tatay. May sakit siya at siya lang ang mag-isa ngayon sa bahay. Kahit gano'n naman ang nalaman ko'y hindi ko pa rin siya pwedeng pabayaan. Habang naglalakad ako sa liblib naming daanan, ay ganoon na lang ang pangungunot ng aking noo nang makita kong maraming mga tao ang nasa aking unahan. May mga dala silang mga pangtanglaw sa gabi na yari sa buho at may damo o basahan sa isang dulo para magningas o ang tinatawag nating sulo. Sinusundan ko lamang sila at nang mapagtanto kong iisa ang direksyon namin, doon na ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Nang lahat kami nasa labas na ng bahay, ay doon na nila itinaas ang bitbit na sulo at sinisigaw na lumabas daw si tatay dahil kung hindi, susunugin nila ang aming bahay. Doon na ako pumunta sa harapan para harapin ang mga tao na para bang pinapalibutan ng aming tahanan. Magandang gabi po sa inyo. Ano pong ginagawa nyo rito sa bahay namin? Tanong ko sa mga taong nasa labas. Nasaan ang ama mo, Ronilo? Nasaan ang aswang mong ama? Ilabas mo. Wika ng isang nilalang habang hawak-hawak ang sulo. May sakit si itay. Umalis na po kayo at baka aksidente nyo pang masunog ang aming tahanan. Sagot ko sa nilalang. Iyon talaga ang gagawin namin kapag hindi siya lumabas. May nahuli na kaming isa sa mga alipin niya't ito mismo ang nagsabi na ang iyong ama ang pinuno ng mga aswang. Marami na kayong napuksa dito sa aming lugar at hindi kami papayag na makapanakit pa kayo ng iba. Akalain mong bantog na taga-taboy ng aswang ay siyang pinuno pala ng mga ito. Ramdam ko ang hinagpis ng mga taong naroroon. Alam kong ang isa, dalawa at tatlo sa kanila'y may nasawing pamilya dahil sa aswang. Hindi ako nakapagsalita. Sakto namang lumabas si tatay na uugod-ugod habang daladala ang kanyang baston. Rinig ko pang itinanggi niya ang pagiging aswang niya na wala daw katotohanan ang mga naririnig ng iba. Pero ako na alam ko ang totoo'y hindi na rin ako nagsalita pa. Mas pinili kong alalayan ang aking ama at ng mga panahong iyon ay nanaig ang pagiging anak ko sa kanya. Ipinagtanggol ko ang aking ama. Kung kayo naman siguro ang nasa kalagayan ko'y tsaka kung iyon rin ang gagawin ninyo. Hindi ko kayang ipagkalulo si tatay sa mga taong ramdam ko ang galit at puot sa kanilang puso. Alam ko na sakali mang sabihin ni tatay ang totoo, ay hindi sila magdadalawang isip na patayin ito. Wala na siyang laban noon dahil nangihina na ang katawan ni tatay. Todo tanggi kami parehas, pero tila ba'y hindi na sila naniniwala dahil sinimulan ng sindihan ng isa nilang kasamahan ng aming bubong. Madali lamang nagliyab iyon dahil gawa sa purong nyog ang aming bahay. Sinubukan ko pa silang pigilan pero masyado silang atat na mawala kami sa kanilang landas, lalong-lalo na ang aking ama. Nagsialisa na sila pero kasabay noon ay ang paglilihab na rin ng aming bahay. Inakay ko si tatay palabas dahil muli siyang pumasok sa loob pero noon ko lang nakita ang takot sa kanyang muka. Nanginginig ang kanyang katawan
at ang dating matapang na aura ay biglang napalitan ng takot. Takot na takot niyang pinagmamasdan ang papalaking apoy at doon ko napagtanto na takot pala sila sa apoy o baka si tatay lamang iyon. Tay, tara na po sa labas at baka kasabay ng pagkasunog ng ating bahay ay ang pagkasunog din natin. Sambit ko sa kanya dahil tila ba wala na siya sa wisyo ng mga sandaling iyon dahil sa kanyang takot na nararamdaman. Tay, sigaw kong muli sa kanya. Ronilo, tanggapin mo na ito. Wala na rin namang magagawa ang pagtakas ko dahil malapit nang bumigay ang aking katawan. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na itong maipasa sa'yo para ikaw ang umalili sa akin. Ikaw ang magpapatuloy ng mga nasimulan ko, Ronilo. Sambit ni tatay sa nanghihinang boses. Hindi pwede, tay. Hindi ko yan matatanggap. Ayoko. Buong puso kong pagtutol sa aking ama. Ngunit ang lahat ay tila natapos sa isang iglap nang bagsakan si tatay ng kahoy na natutupog na rin ng apoy. Gusto ko siyang iligtas at kunin ang kahoy na bumagsak sa katawan niya. Pero nang tingnan ko ang kabuuan ng bahay, ay para na akong nasa impyerno. Kita kong nakapikit na ang dalawang mata ng aking ama at nakakasiguro akong wala na itong buhay. Tanging pag-iyak na lang din ang aking nagawa. At doon ko palang napagtanto na may sugat na din pala ako sa aking braso. Hindi ko na ininda ang hapdi ng aking sugat dahil puro na likido na sa aking mata ang lumalabas. Wala na akong nagawa para mailigtas si tatay. Nalulungkot ako pero kahit papaano'y saglit ding napanatag ang aking loob. Dahil alam kong kung dito na matatapos ang kalbaryo ng mga tao sa aming lugar, baka sakaling hindi na makagalaw ang ibang aswang kapag nawala na ang pinuno nila. Ngunit ang lahat ay isang buong akala lamang dahil makalipas ang ilang linggo matapos may libing sa mismong pinagtayuan ng bahay namin noon ng sunog na katawan ni tatay, ay nagpasya akong umalis na din doon para makapagbagong buhay. Mas mabilis kasi ang prosesong mangyayari na mawala sa memorya ko ang mga karanasan na iyon kapag umalis ako sa aming bahay. Pero ang hindi ko inaakala na ganoon pala kahirap ang magsimula sa pinakauna. Dahil simula nang mabantog ang aking ama na isang aswang dahil sa kompesyon ng nahuli nilang aswang, malaking epekto na rin sa akin dahil marami na ring nag-aalala na isa din ako sa mga nananalakay na aswang sa aming lugar. Na baka daw katulad ng aking ama ay ganoon din ako at kung hindi may baka ako daw ang pinasahan niya dahil noon pa man ay may mga sabi-sabi na hindi pwedeng mamatay ang isang aswang hanggat wala itong napapasahang kamag-anak. Dahil kapag nangyari daw iyon, ay babangon itong muli galing sa hukay at patuloy na papatay ng tao. Hindi ko iyon pinaniwalaan dahil ang ibang sabi-sabi, hindi lehitimo o mga salita lang na narinig at pwedeng dinagdagan o binawasan para may pagkalat sa iba't ibang paniniwala. Wala rin naman akong nabalitaan na may bumangon mula sa hukay dahil alam kong hindi iyon totoo. Marami mang duda sa akin pero panay pa rin ang aking pagtanggi. Sinabi ko rin na nakatakas kami sa sunog
at namatay lang si tatay dahil sa kanyang karamdaman. Pero dahil walang naniniwala sa akin ay wala na rin akong nagawa kundi lumipat ng ibang bayan para doon magsimula. Medyo malayo na din kasi ito sa bayan namin at tiyak kong hindi na aabot ang mga sabi-sabi ng mga taga sa amin sa bayang nilipatan ko. Naging kargador ako at kahit anong trabaho ay pinatos ko na lang para mabuhay at may makain. Naawa naman ang amo ko sa akin kaya pinatuloy niya ako sa kubong nasa likuran ng kanilang bahay. Lagayan niya raw iyon ng mga sirang gamit pero may espasyo pa naman daw kaya pwedeng-pwede ako doon. Pumayag na ako. Di bali ng maliit basta't may masisilungan ako tuwing gabi. Pero sa paglipas ng mga araw, kasabay sana ng unti-unting pagtahimik ng aking buhay, ay ang balitang biglang kumalat sa bayang iyon. May mga sabi-sabi kasi na may sumasalakay na naman daw doon sa bayan namin at pumapatay ng tao. Kung noon daw ay lasog-lasog ang katawan ng mga biktima, ngayon ay iisa na lamang ang punterya nito, kundi ang pagkagat sa leeg. Labis ko iyong ikinabahala. Kahit pa ang ilan ay hindi rin naniniwala, pero duda kung may kinalaman iyon sa nasabi sa akin ng isang matanda sa bayan namin na tungkol sa isang alamanhig o isang aswang na nabuhay muli sa hukay dahil sa hindi nito nagawang maipasa sa kamag-anak niya ang kanyang kapangyarihan. Agad ko namang naisip si tatay. Tanda ko pa kasi na ang sabi niya sa akin, kailangan niyang maipasa ang pagiging aswang niya dahil hindi daw siya pwedeng mamatay nang walang napapasahan sapagkat hindi matatahimik ang kanyang katawan. Kaya naman, hindi na rin ako nagdalawang isip na magpaalam sa aking amo na ako'y babalik sa kung saan ako nagmula. Pinigilan niya pa ako noong una dahil maski siya'y narinig na rin ang tungkol sa alamanhig. Pero desidido na ako. Bumalik ako sa bayan at ang mga mata ng mga tao doon ay nasa akin na. Hindi ko naman iyon pinansin at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Bumalik ako sa lupang pinagtayuan dati ng aming bahay at una kong tiningnan ang himlayan ng aking ama sa may likuran. Doon na nga ako nagimbal nang makita kong ang lupang nakatakip sa kanyang sunog na katawan noon ay nasira na. Sinubukan ko pa iyong hukayin pero wala na doon ang bangkay ni Itay. Tama nga ang duda ko. Si tatay ang sumasalakay sa mga taong naninirahan sa aming bayan. At totoo ang kwento-kwento tungkol sa lahi ng Amalanhig. Doon ako naghintay hanggang sa gumabi. Pero hindi lamang ako naghintay doon nang walang ginagawa. Dahil pinalibutan ko ng gaas ang buong paligid, lalong-lalo na ang hinukay ko noon para kay tatay. At nakahanda na rin ang aking pangsindi. Isa din kasi sa nasabi nila sa akin tungkol sa mga amalanhig ay bumabalik daw ito sa himlayan niya kapag wala na siyang mabiktima. Pero ilang oras na lamang ang lumipas ay wala pa rin akong nakikita o nararamdaman man lang na presensya ng aking ama. Nagpasya akong bumalik sa patag at hindi nga ako nabigo dahil marami nang nagkakagulong tao roon. May kanya-kanya silang dalang sulo
At tila may tinitingnan silang tao sa gitna noon. Lumapit ako, dala na rin ng aking kuryosidad. At doon ko nakita na sinusunog nila ang bangkay ng aking ama. Sinusunog nilang muli. Nang tingnan ko ang taong nakapalibot kay tatay, ay doon ko naalalang sila rin ang grupong sumunog sa aming tahanan noon. Gusto ko silang pigilan dahil gusto kong mailibing ng payapa ang aking ama. Pero rinig kong sabi nila'y babangon at babangon iyong muli kapag hindi tuluyang naging abo ang kanyang katawan. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang maiyak sa gilid habang pinagmamasdan ko ang sunog na katawan ni Itay na sinusunog nilang muli. Hindi ko na natiis pa ang mga nasaksihan at mga pangyayari kaya nagpasya akong umalis muli sa lugar na iyon. Bumalik akong maga ang aking dalawang mata sa tahanan ng aking amo. Natanong niya pa kung ano ang nangyari at bakit ako nagabihan, pero sinabi ko na lang na may importante lamang akong pinuntahan. Hindi na niya kailangan malaman ang totoong dahilan ng aking pag-alis. Simula din noon ay hindi ko na binalak na bumalik pa sa bayang iyon. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho sa aking amo. At siya na rin ang nagsabing gagawa niya ng paraan para makaluwas ako at makapasok ng trabaho sa ibang bansa. Gayong naghahanap ng tagapag-alaga ang biyenan ng pinsan niyang nasa ibang bansa. Sinunggaban ko na ang pagkakataong iyon dahil ayaw ko ring manatili sa iisang lugar kung saan naroon ang mga masasama at mapapait na memorya. Ngayon ay nasa ibang bansa na ako't simula nang pumarito ako'y hindi ko na binalak pang umuwi. Ngunit kahit nandito na ako'y sinusundan pa rin ako ng bangungot ng aking nakaraan. Marahil hindi pa rin matahimik si Itay sa pagtanggi ko sa gusto nitong mangyari. Pero kahit ganon pa man ay patuloy pa rin akong lumaban sa buhay. Hindi ko rin naman nakakalimutan si tatay dahil kahit ganon ang nangyari sa akin ay naging mabuti pa rin siyang ama sa akin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat sa iyo at sa mga nakikinig. Isa itong channel mo sa dahilan para mailahad ko ang aking karanasan. Naway nagustuhan ninyo ang kwentong ito at may napulot kayong aral. Maraming salamat. Okay, so ayun no. Siguro bago ko simulan yung komento ko, gusto ko tapusin nyo to kasi sa dulo ng video na to may ipapakita ko sa inyong konting kaalaman lang o kalinawan tungkol sa mga elemento o tinataglay ng isang tao, di ba? So, eto, simulan ko muna. Gusto kong i-shoutout muna sila Lourdes Grace Garde, yun. So, Freddy Leriorato, ayun. Delia Domain, Elmer Panso, yan. So, Iram 96E3, Maria Celar, ano ba to? Username so hindi natin mabasa. Jenny Golosino, She Steniego, tama ba? Yun, so Tina Santos, yan. Brain Omega, yan, mga suki natin na nakikinig yan. Si Kuya Shaw TV, isa pa yan. Kay Madam Arlene Cools Besa, yan. Lalo na po kay Ma'am Roslyn Dalopere, yan, isa na rin po yan. So,
Ayun, yun lang muna kasi yung ibang nagko-comment guys, hindi ko mabasa kasi ang nakalagay sa pangalan, user, kaya alangan naman banggitin natin yung user, 'di ba? So, umpisahan ko yung komento ko. Ang lungkot lang nang nangyari kay Ronilo kasi nga kita nyo naman namatay yung tatay niya, pero ang galing lang din kasi hindi pinaalam nung tatay niya na aswang pala talaga siya, amalanhig, di ba? Alam nyo naman yan o naririnig nyo sa iba na yung tungkol dyan na nabubuhay yan pag kunwaring ay na nga namatay. Alam ko meron pang isa, maranhig ba? Ayun, so wala pa akong nakikitang sender na nagpadala sa atin about sa ganung kwento, pero sana susunod meron din para malaman natin yung kaibahan nila, di ba? Tapos, yun lang, si Ronilo, kung asan ka man ngayon, pakatatag ka kasi kagaya niyan hanggang ngayon hindi mo makalimutan. Kasi kahit ako naman, kung mangyari din sa akin yung ganyan, talagang, di ba, kahit sino walang gustong mangyari na mamatay yung sarili mong magulang, lalo na makita mo mismo sa harapan mo. Napakasakit nun, kaya para sa akin napakatatag nitong si Ronilo. Solid yung ano niya, kumbaga yung, alam mo yung ganong klaseng kaisipan na kahit papano hanggang sa huli mas pinili niya maging ayos yung kalagayan niya. Saka tiyak ko naman na masayang tatay mo ngayon kasi alam niya naman na okay ka na dyan, diba? So yun lang muna, Ronilo. Maraming salamat sa iyo. Pati sa mga nakikinig, salamat sa inyo. Ito yung video, isisend ko tapos play nyo, intindihin nyo yung mga sasabihin ko guys, para kahit paano may idea kayo. Hanggang susunod ulit, maraming salamat.